my heart. Your help takes me over, and steady love drawing me closer. My God, providing even like no other, no other. Your heart's full of glory ways, bring strength, renewed in grace. As we go for the day, we see you face to face. We give you glory, we give you praise. Your love unfolds like an ending grace. Your mercy forever guards us. For you are the mighty God that never fails. Your help takes me over, and steady love drawing me closer. My God, providing even like no other, no other. With hearts full of glory ways, we stay renewed in faith. As we offer the day, we sing your praise today. We give you glory, we give you praise. Your love unfolds like an ending grace. Your mercy forever guards us. The place we are the mighty God that never fails. We give you glory, we give you praise. Your love unfolds like an ending grace. Your mercy forever guards us. The place we are the mighty God that never fails. You will never fail. You're mighty God. You will Energy. never fail. You're mighty God. You forever reign. You are the mighty God that never fails. You're a mighty God. You will never fail. You're a mighty God. You will never change. You're a mighty God. You forever reign. You're a mighty God. You're a mighty God. You will never fail. You're a mighty God. You will never change. You're a mighty God. You forever reign. You're a mighty God. You're a mighty God. You will never fail. You're a mighty God. You will never change. You're a mighty God. You forever reign. You are the mighty God. We give you glory. We give you praise. Your love unfolds like an ending grace. Your mercy forever guards us. Because you are the mighty God that never fails. We give you glory. We give you praise. Your love unfolds like an ending grace. Your mercy forever guards us. Because you are the mighty God that never Kasi nagmamadali po yung tatanda po po nila. Ng Diyos. Alam ko po na sumagana ang biyaya ng Panginoon sa lugar na ito. Bakit po? Sumagana din ang salita ng Diyos. At alam natin na sa nakikinig ng salita ng Diyos, laging mayroong nakalaang pagpapala po. Hindi lang pagpapala sa pisikal, kundi lalo higit sa mga pagpapalang espiritual. Bago po ang lahat, nais na din po namin magpasalamat sa aming mga kaibigan, si Ma'am Gloria po at si Ma'am Lolita sa inyong kagandahang loob na magpakabit sa aming tarpaulin ng crusade. Ganon din po sa pag-allow sa amin na makisaksak para magkaroon ng kuryente at mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Lahat po ba tayo ay masaya? Lahat ba tayo ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Ang bait ng mga bata. Praise the Lord. Ito po ang huling bahagi ng programang ito. Salita pa rin po ng Panginoon. Kung bakit natin ginagawa ang ganitong crusade.
Ang layun po natin ay dalhin sa tao ang mabuting balita. Ano po ba itong mabuting balita? Dahil ang sabi sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang, magsiyawan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapay. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito ang nais naming dalhin sa inyo, ang ebanghelyo. Ano tong ebanghelyo po na aming gustong ipangaral sa inyo? Ang pinakamababaw na salita ng ebanghelyo ay mabuting balita. At itong mabuting balita, ang sabi dito sa Lucas, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 10 hanggang 11. Luke chapter 2 sa verses 10 to 11. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sasabong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo. Kaya itong mabuting balita na aming dinadala po sa inyo ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Okay, kids? Kids, paano daw makinig kanina? Sabi nung nagsalita, gamit ang at ang bibig ay sarado po, okay? Para maririnig natin ng maayos. Okay, so mga minamahal naming kaibigan, itong mabuting balita ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 2 in verse 4, na ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan. Sabi, yung katotohanan na dapat malaman ng tao, ito'y mayroong tagapagligtas pala. No? Itong tagapagligtas, ipinapakilala ng Biblia na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bakit po ginagawa itong krusada? Bakit nagbubuhos tayo ng oras, ng mga talento ng mga bata, ng mga talento ng mga kabataan? Bakit natin binubuo ang programang ganito? Dahil ito rin ay kaparaanan ng Diyos para maabot ang maraming tao. Alam natin, kung tatanungin ko po kayo, marami sa inyo ang abala sa buhay. Wala halos time pumunta ng kapilya. Hindi po ba? Yung iba naman, kumbaga, nasa kawalan, nasa kahirapan. Walang sources of income para pumunta sa chapel pang pamasahe. Kaya dinadala sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan. No? Ang ebanghelyo, ang pangangaral ng ebanghelyo, ito ang paraan ng Diyos para ang taong makikinig magtamo ng kaligtasan. Sister, bakit po ba kailangang maligtas ang tao? Bakit po ba kailangang maligtas ang tao sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral? Hindi niyo po ba alam na ang sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala? No, kahit gaano pa pala kabait ang tao, kahit pinakamatulungin ka sa magkakapitbahay, hindi yun ang batayan para ka maligtas. Dahil lang sabi sa Ephesians sa chapter 2, sa verse 8, ang kaligtasan po, biyaya, regalo ng Panginoon. Kaya sabi dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. No, hindi sa inyong sarili. No, sabi sa biyaya pala yung kaligtasan. Kaya no amount of being good, being, kumbaga, mabuting kapitbahay, matulungin, ikaw ng pinakamabait na magulang, ikaw ng pinakamabait na anak, hindi po yan ang babasihan. Kailangang maligtas ng tao dahil siya nagkasala. At yung kasalanan na hindi niya napagbayaran, iba ang nagbayad. At sino ang nagbayad ng ating kasalanan? Ang Panginoong Hesukristo. Yung Panginoong Hesukristo na aming ipinapangaral ngayon sa inyo, siya ang gustong magligtas sa atin. Wala na tayong ibang gagawin. Dinala niya kasi ang ating mga kasalanan doon sa krus.
Kaya yung sasampalataya sa Kanya, ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Yung makikinig ng Kanyang salita, yung sasampalataya sa Kanyang salita, ang sabi maliligtas. And sabi sa Romans chapter 1 verse 16, Roma kapitulo 1 ang talata ay 16, ganito ang sabi po ng Biblia. Kaya tayo Makinig kayo. lahat binabasa sa Biblia. Makinig kayo dun. No, sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya itong pangangaral na ito, mga minamahal naming kaibigan, ito ang panahon na ang Diyos nananawagan po sa inyo. Na ang Diyos inaabot kayo. Dahil ang sabi natin, sa biyaya lang po ang kaligtasan. At walang ibang inilagay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Acts chapter 4, sa mga gawa, kapitulo 4, ang talata ay 12. At sa kanino mang ibang ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino lamang daw po? Ang Panginoong Hesukristo. At itong Panginoong Hesukristo, ipinagmamalasakit tayo. Gusto tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Paano po ba napapatawad ang tao sa kanyang kasalanan? Una, kapag inangkin niya at tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Sa pamamagitan nito, pinapatawad ang ating mga kasalanan. Ikalawa, paano pa maliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng paglapit sa tipan ng bautismo. Ang bautismo po, hindi ito pagmimiyembro. Hindi rin ito pagpapalit ng relihiyon. At hindi rin po ito sapidritang ipapagawa sa atin. Kundi ang sabi ng Biblia, kung bakit dapat gawin ang bautismo, ang sabi po dito sa Acts, sa chapter 2, sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mga bisisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya walang involved dito na relihiyon. Walang involved na pagpapalit o pagmemyembro sa ibang church. Ang sabi lang ng salita ng Diyos, yung mababautismuhan, papatawarin sa kanyang kasalanan. Bakit nga po dapat mapatawad ang tao? Dahil may kasalanan siya. At ang kasalanan ng sabi sa Roma, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Itong kamatayan na tinutukoy, ang tao kasi pwedeng mamatay ng 2 beses. Alam niyo po ba yon? Ang tao pwedeng mamatay, opo, 2 beses. Unang mamamatay sa kanya, yung kanyang pisikal na katawan. Kaya pag natapos na ang buhay ng tao, mamamatay ang kanyang katawan, mawawalan ng buhay. Pero alam niyo po ba ang ikalawang kamatayan? Yung ikalawang kamatayan ay ang pagbubulid sa impyerno. At ang pahihirapan dito ay ang ating kaluluwa. Kaya ang tao, sabi natin kanina sa ating napakinggan, binubuo siya ng 3 bahagi. May katawan siya, may kaluluwa siya, may espiritu siya. Yung katawan, wala nang mararamdaman yun pagpatay na. Pero yung kaluluwa at espiritu, yun ang maaaring maibulid sa ikalawang kamatayan. Dilit ibay ang dagat-dagatang apoy. Kaya ganito ang kalooban ng Diyos sa atin, na hindi tayo mapunta doon sa ikalawang kamatayan, kundi mapatawad sa kasalanan. At ang kapalit ng kapatawaran ng ating kasalanan, buhay na walang hanggan. Wala nang kaparusahan kay Kristo. Pinatawad na tayo kapag ikaw sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda pala ng ganitong pangangaral. Puro benefits ang matatanggap ng tao. Diba ang tao mahilig sa benefits? Kung ano yung beneficial sa kanya, kung ano yung mapapakinabangan niya, yun ang kanyang gugustuhin makuha. Ngayon, mga kaibigan namin, iniaalok namin sa inyo ang napakalaking benepisyo na inyong mapapakinabangan sa buhay na ito at sa buhay na darating. O, buhay na walang hanggan ang inaalok ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa John sa chapter 11,
sa verse 25 to 26. Ang sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay sa pisikal, gayon may mabubuhay siya. Paano kaya yun? At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Kaya mahiwaga po ito. Bagamat ang tao daw mamatay sa pisikal, sa Santiago, sa chapter 4, sa verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawid. Gaano kaikli ang buhay ng tao? Parang gaya ng singaw. Tignan nyo na lang pag nagluluto po kayo. Yung usok ng luto, yung vapor, diba, pag binuksan nyo yung niluluto, yung singaw nun, ganun kaikli, mawawala na siya. Ang description ng Bible, ganun pala kaikli ang buhay ng tao. At ang tao walang maipagmamalaki sa kinabukasan. Bakit hindi mo kasi alam kung bukas gigising ka? Hindi mo alam kung bukas may hininga ka pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, mayroon tayong kapayapaan sa Panginoon. Ang buhay ng tao napakagulo. Maraming problema, maraming kaguluhan sa isip, maraming pagsubok, maraming karamdaman. Diyan tayo gustong iligtas ng ating Panginoon. Sa maraming alalahanin sa buhay na ito, let us secure our future. So, yung future na naghihintay, mapayapa. No? Yung future na naghihintay, puno ng pag-asa. Yan ang ibinabahagi namin sa inyo. Kaya mga minamahal naming kaibigan, kami lubos na nagpapasalamat. Dahil may mga tao na naman kaming naabot. Mabibigyan ng benepisyo ng kaligtasan. Mabibigyan ng pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, amin po kayong aanyayahang tumayo upang tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay maging parang panalangin po ninyo sa inyong mga puso. Alam ko po na magaling tayong mag-pray. No? Alam ko po na bawat isa sa atin marunong tumawag. Pero itong panalangin ng pagtanggap ay pagsuko sa ating Panginoong Hesukristo. Pagtanggap bilang siya ang ating hari sa ating mga buhay. Atin pong itaas ang ating kanang kamay at tatanggapin natin ngayon ang Panginoong Hesukristo. Sundan niyo po ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil mahal mo kami. At dahil mahal mo kami, ayaw mong mapahamak kami. Totoo po, ako'y makasalanan. Kailangan ko ng pagpapatawad. Dahil sa aking kasalanan, nalayo ako sa aking Diyos. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko ang aking Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, ang ikalawang bahagi ng kaligtasan. Una, yung pagtanggap sa ating tagapagligtas. Pangalawa, yung paghuhugas ng ating mga kasalanan. At ang description po ng Biblia, ang pagpapatawad, ang paghuhugas sa kasalanan ay sa pamamagitan ng bautismo. Sister, paano po ba magpapabaptize? Simple lang po. Mayroon po kaming
chapel dito, napakalapit lang po. Mayroon po tayong baptistry dyan kung saan magagawa yung proseso ng bautismo. Ang hinihingi lang ng Panginoon kahandaan sa atin. Yung kagustuhan na mapatawad, maging malinis sa kanyang kasalanan. Kaya meron po ba sa atin na gustong magpabautismo? Meron po tayong jeep, pwede po namin kayong isama, at meron din po tayong bukas pagsamba, pwede po kayong maanyayahan doon, makasama namin kayo sa pagsamba, at kung gugustuhin ninyo, mabautismohan din po kayo. Pero ang sabi ng Panginoon, kung marinig natin ang panawagan, huwag ipagpabukas. Dahil hindi natin alam kung bukas may buhay tayo. Hindi natin alam kung bukas gigising tayo. Mayroong mga hindi na gumigising. Ang maganda, masecure natin yung katiyakan na ligtas tayo at napatawad. Mayroon po ba sa atin na gustong magpabautismo? Taas niyo po ang inyong kamay. Tutulungan po namin kayo. Ito po ay para sa may mga sapat na gulang. Yung may kakayanang magsisi. Yung may kakayanang nakakaunawa na kailangan niyang mahugasan. O kung hindi naman po, bukas, magdadala po kami dito ng jeep na susundo sa inyo. Susunduin namin kayo para anyayahan po sa kapilya. Ano po? Sa ngayon, sino po ang gustong sasama sa chapel para magawa ang tipan ng bautismo? Mayroon po ba? Mayroon po tayong jeep. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon din pong isusot sa ating baptismal gown para hindi mabasa ang ating damit. Ang mahalaga po, magawa ninyo yung pinapagawa ng banal na kasulatan. Sige po, habang kayo nagpapasya, mananalangin po kami para sa inyo. Mga kapatid, sama-sama nating ipanalangin ang ating mga kaibigan. Praise the Lord. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat ang aming mga kaibigan ay nabiyayaan na makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin maging sapat ang iyong biyaya sa kanila upang kanilang lubusang matanggap ang kaligtasan at ang paghuhugas ng aming mga kasalanan. Mahal mo kami, Panginoon, at hindi mo ibig na kami mapahamak. Buksan mo ngayon ang isip, ang puso, ang unawa ng aming mga kaibigan upang malubos ang iyong pagliligtas sa kanila. Kung mayroon mang nakikipagbakas sa maraming suliranin ng buhay, kung mayroon man sa kanilang may mga karamdaman, kung mayroon man sa kanilang mga may pangangailangan, mga nasa kahirapan, Panginoon, Ikaw ang magpatotoo sa kanila. Ikaw ang humipo sa kanilang mga pangangatawang lupa na may mga karamdaman. Ikaw ang magpapagaling sa mga nasa kalagitnaan namin na nangangailangan ng kagalingan, sapagat ang aming Panginoon ang aming dakilang manggagamot. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga bata, ang mga may sapat na gulang, ang mga kabataan na nakipagtipon sa amin sa lugar na ito. Ikaw ang magbiyaya sa kanila, hindi lamang ng mga biyayang pisikal, kundi lalo't higit ng mga biyayang espiritual. Salamat po, ang binhi na naitanim sa kanilang mga puso ay umusbong at magbunga ng higit na pananampalataya. Pagpalain mo po ang lugar na ito. At alam namin, O Diyos, ang lugar na ito ay magkakaroon ka ng mga taong maglilingkod sa iyo. Saan man dako, umaabot ang pakinig ng mga tinig namin, O Diyos. Saan man dako, naririnig ang mga pangangaral sa lugar na ito, aabutin mo sila ng iyong biyaya. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po